Bukas na ang C5 Road Extension Project at malaking ginhawa ito sa mga dumaraang motorista doon, lalo na sa mga nakatira sa Southern Metro Manila at Cavite. Pero nababalot pa rin sa kontrobersya ang project dahil nakinabang raw dito ng husto ang mga subdivision na pag-aari ni Senador Manny Villar. Kaya ang tanong ngayon, kanino nga ba mas naging pabor ang proyekto? Nagpapatrol, Ricky Carandang. Malayo ang Parañaque, Las Piñas at Cavite, lalo na kung ang opisina mo ay nasa bandang Quezon City. Kahit na may South Luzon Expressway, Skyway, C5 at Coastal Road na maaring daanan ng mga taga-South para makarating sa opisina sa norteng bahagi ng Metro Manila. Aabutin ka pa ng halos 2 oras dahil na rin sa layo at mabigat na trapikong daranasin. Dahil dito, nabuo ang proyekto ng gobyerno na C5 Extension Project na mag-uugnay sa Coastal Road at SLEX at magpapaiksi ng biyahe ng mahigit sa kalahating oras. Pero hindi pa tapos ang proyekto, hati na ang reaksyon ng publiko at motorista dito. Malaking benepisyo sa aming mga taga Las Piñas. Napapadali ang papuntang C5, hindi na iikot papuntang Sukat. Sa benepisyo ko, maganda pero yun dun sa issue, medyo malabo kasi. Maraming kontrobersiya ang bumabalot sa C5 Extension Project. Naunang nasimulan na ng gobyerno ang Manila Cavite Tollway Project o MCTEP na halos katulad lang ng C5 Extension Project. Ito ang C5 Road at ito naman ang Manila Cavite Tollway. Makikita natin na sa puntong ito magkahanay ang dalawang kalye. Ikukonekta rin dapat ng MCTEP ang Coastal Road at SLEX. Ang gagawa sana ng MCTEC ay isang pribadong kumpanya na maniningil ng toll. Walang gastos dito ang gobyerno. Ang C5 extension naman ay gagastusan ng gobyerno, kaso humaba pa ito dahil idadaan sa mga private properties na pagmamayari pala ni Senator Manny Villar. Hindi na natapos ang MCTEP. Nag-back out ang pribadong kumpanya dahil matatalo lang ang MCTEP sa C5 extension road na walang bayad na toll. That is the government's prerogative. Dito pumasok ang issue na ginamit ni Villar ang kanyang impluensya para mabayaran ng right-of-way mula sa gobyerno at mapataas ang halaga ng kanyang residential subdivisions na tatagusan ng C5 extension. Aminado si Villar na suportado niya ang C5 extension project at hindi niya itinatanggi na tumaas ang halaga ng kanyang mga housing projects dahil dito. Pero ayon sa Senate report, nilabag ni Villar ang batas nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para malihis ang C5 project para daanan ng kanyang subdivision at makakolekta ng mahigit 140 million pesos na right-of-way payment. Labag din daw sa konstitusyon na hindi niya pinaalam sa Senado na may conflict of interest siya sa proyekto dahil pagkikitaan niya ito. Nakita ko kung paano magtiis. Pero depensa ni Villar, marami ang makikinabang sa C5 Extension Project at hindi pa raw siya nababayaran ng gobyerno sa right-of-way. Sa huli, maraming motorista at residente ng Southern Metro Manila at Cavite ang makikinabang sa daang sinuportahan ni Villar. Ngayon nga lang, si Villar pa rin ang may mas malaking pakinabang. Ricky Carandang, Patrol ng Pilipino.